Sa pagpapatuloy po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagsalang po ng panibagong hostile witness. Ngayon po, itong hostile witness po na ito po hindi po talagang totally witness ng prosecution. Bagkus, ito po dapat nakapanig dito kay BP Sara. Pero ito nga po isinalang nila para magkaroon po sila ng pagkakataon na ma-cross-examine, matanong po yung kanilang witness. Kasi kung sa kanila manggagaling po yung witness, hindi po nila yan pwedeng i-cross-examine. Pero dahil nga hostile witness, pwede pong i-cross-examine ng prosecution kahit na sila po yun na nagpresenta. Ngayon, dahil nga naglagay sila ng bagong hostile witness, may panibagong abogado po na isinalang ang prosecution para po siya yung maggisa dito sa witness na to. Pero ang lumalabas parang mas malala pa po ito kay Attorney Lorna Capunan. Kung sila Attorney Lorna Capunan puro gumagawa lang ng eksena para magpapansin. Dito parang nangyayari ganun din. Nagpapakyut kunyari pero sablay-sablay naman po dahil halos magkabuhol-buhol na po yung kanyang mga sinasabi para lang idikit kay BP Sara yung mga propagandang gusto nilang iparating sa taong bayan. So ito panoorin po natin itong nangyaring pagtatalumpati po ng panibagong prosecution na attorney, abogado ng prosecution. So dito na makikita natin na talagang ang habol lang dito ng prosecution ay hindi po talaga maglatag ng mga matitibay na ebidensya at mga witness, kundi puro propaganda lang po. So ito panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwede makalambing lang po sa inyo ng kaunti. Baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe or yung follow button. At the same time, palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Mr. Antonio, you assumed your position you mentioned earlier as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff noon lamang July 1, 2022. Tama ba? That's correct. So that was mid-year. Yes. And you will confirm na pag-assume mo ng inyong position around that time, walang confidential fund ang Office of the Vice President. Tama ba? That's correct po. Which means na yung successor ni Vice President Sara Duterte na si Vice President Leni G. Robredo, walang confidential funds. Your Honor, please. Yes, Attorney. No basis, Your Honor, and conclusion of facts. Kindly clarify, Lenny is not the successor Sorry, counsel. predecessor, Your Honor. I'm sorry. Exactly. So, Doon pa lang sablay na di ba? Pagbalik ta rin ba namang successor ni BP Sara, etong si Leni Robredo. Nauna si Leni Robredo bago kay BP Sara. Doon pa lang medyo makikita na natin na mukhang lutang po yung prosecution sa itong babaging pangalan nito. Di ko na kinuha yung pangalan kasi medyo nakaka-disappoint. Dahil dapat hearing to dapat detalyado po kung ano yung mga sinasabi niyo. Dito parang napahiya po ngayon dito yung prosecution kasi parang wala siya sa sarili niya. Na pinag-rumble niya na ngayon yung mga tao na si BP Sara daw ang magiging yung naging successor niya si BP Sara. So dito pala medyo makikita niyo na medyo mukhang tataob po yung bangka rito at talagang mapapahiya lang dito. the kindly reform counsel. Mr. Antonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Leni Robredo, Your Honor, Leni Robredo, she did not have confidential funds? Your Honor, please. Puro pakit kasi munang inuuni. Yun ang problema rito ngayon sa prosecution. Alam nyo, sa totoo lang, yan ang problema sa prosecution. Lahat sila nagpapabida, nagpapakyut, gumagawa ng sarili nilang pag-grandstand. Tulad nilang ni Attorney Lorna Capunan, di ba? Nagpapag-grandstand, gumagawa ng eksena. Si Attorney Ligutan, ganun din, nagpapag-grandstand din. Ngayon, itong isinalang nila na bago, ganun din, nagpapakyut, nagpapag-grandstand, puro sablay naman yung mga pinagsasabi. Please.
Yes, counsel. Incompetent. He's not a staff of Lenny Robredo. If he knows, if you know, Mr. Antonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. And this request for confidential funds, ipinaabot ito sa DBM sa pamamagitan ng isang sulat. Tama ba? Letter request. Yes, letter request. Ngayon, I'm showing you Prosecution's Exhibit P-I-4-A dated August 22, 2022. Ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Antonio? Yes, correct. Sa huling pahina nitong sulat na ito, there appears a signature above the printed name, Sara Z. Duterte. You will confirm that this is the signature of the Vice President. Yes, I can confirm that this is the signature of the Vice President. And you're familiar with her signature, familiar ka sa signature niya dahil sa panunungkulan mo over almost 2 decades with her or under her, nakikita mo siyang pumirma ng mga dokumento at nakikita mo rin ang kanyang pirma sa iba't ibang dokumento. Tama ba? Yes, that's correct. And on the basis of this letter bearing her signature, tama bang sabihin na ang desisyon na mag-request ng confidential funds, it was the decision of the Vice President? Tama ba? Yes, that's correct. And throughout these proceedings, a certain name has been repeatedly mentioned, paulit-ulit na nabanggit, si Colonel Lachica. Kilala niyo siya, tama? Yes, I know him. He's the Okay. group commander for BPSPG. You mentioned group commander of the SPG, but you will confirm, Mr. Ortonio, kukumpirmahin nyo na noong Agosto 22, 2022, hindi pa naitatalaga si Colonel Lachica bilang security officer ng OVP. Tama ba? Yes, Yes. that's correct. He started September. Okay. Yes, in fact, he started only on September 1, 2022. Tama ba? Yes, based on documents. Okay. Let us now go to... So, ano ang pinupunto po rito ng prosecution? 'Di ba? Dapat po, kung sila ay nag-file po ng reklamo, sinasabi nila may ginawang mali raw si VP Sara doon sa paggamit daw ng confidential funds. Dito sa iniharap nilang witness ngayon, ano po ang pinupunto ng prosecution? Na si VP Sara yung pumirma, kumuha or nagkaroon ng confidential funds si VP Sara nung panahon niya. Kasi nung panahon daw ni Lenny Robredo, wala daw pong confidential funds. Ngayon, may mali ba doon sa ginawa ni VP Sara na magkaroon ng confidential funds? Kasi kung inyong babalikan, yung sinabi po nitong abogado na to, nag-request daw si VP Sara ng confidential funds. So, ibig sabihin, nagpaalam siya kung pwede siyang humingi o pwede siyang mabigyan ng confidential funds. At yun naman po ay inaprubahan ng Office of the President at ng DBM. So, ibig sabihin, walang mali doon sa proseso ng pag-request or paghingi ni VP Sara. Kasi nagpaalam po siya at binigyan po siya ng confidential funds. Walang pinagkaiba yan kung papasok ka po sa bahay ng ibang tao, di ba? Kung ikaw naman po ay kumatok, may taong lumabas, nagpaalam ka kung pwede kang pumasok at pinayagan ka, hindi mo masasabi na nag-trespassing ka kasi nagpaalam ka at pinayagan kang pumasok. So same thing din po dito na iniiyak-iyak po ng prosecution na bakit daw nagkaroon ng confidential funds si VP Sara gayong wala namang confidential funds si Lenny Robredo. Ang sagot, nasa kanila na rin po sila na rin po yung nagbigay ng sagot. Humingi, nag-request si VP Sara ng confidential funds, inaprubahan po
ng DBM at ng Office of the President. So wala pong mali doon sa naging procedure sa paghingi ng confidential fund ni VP Sara, pero ang pinupuntusan lang nila rito si VP Sara po yung nag-request ng confidential funds kasi may pirma po doon sa kanyang request. Natural, siya po yung nag-request, natural siya ang pipirma. Siya po ang gagamit ng confidential funds. Alangan naman po ang mag-request ng confidential funds, si Gina Acosta, tapos ang gagamit, si Colonel La Chica nang hindi alam ni VP Sara. Doon magkakaproblema. Pero dito, dahil alam ni VP Sara na siya yung nag-request ng confidential funds sa Office of the President, ibig sabihin, inauthorize niya yung mga taong nasa baba at alam nila yan ay galing kay VP Sara. So, sa tingin po ba ninyo, may mali doon sa paghingi ni VP Sara ng kanyang confidential funds? Gayong pinayagan naman o inaprubahan naman po yan ng Office of the President ni Bongbong Marcos at ng DBM. So, paki-comment down below po kung mali po yung naging procedure sa paghingi po ng confidential funds si VP Sara. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.